Yes. So again guys, hello Glow sa ating 7,000 viewers. This coming Saturday, 3 p.m. SM North. Open yun sa lahat. Open to public. Yes, Jaja, open to public. Adam, may pag-asa ba si Baguio? Meron naman. Lahat naman ng girls may equal chances. But still, dahil nag-start pa lang din yung mga challenges, like for example, Hello Glow na mangyayari sa weekend. So, makikita natin kung paano ba maglakad yung mga girls. And then, doon natin ma-determine kung may chance ba. Pero, with regards naman sa mga pinapasa ni Baguio ng mga material sa mga challenges recently, may pag-asa at may pag-asa. Makuda ba si Benguet? Makuda, oo. Pero baka hindi lang yung com skills na ina-expect mo. But makuda naman si Benguet, nakakapagsalita. Hindi lang siguro yung expected mo. Good evening, Era. Pupunta ka ba sa Sabado, Era? Kita-kits tayo sa Sabado. So yun, tas kanina may application submission ng Binibining Pilipinas. So ang iconic. So ang iconic nga na nag-submit or kilala si Annabelle McDonald. Pero parang hindi na rin naman ako nagtaka na nandiyan si Annabelle. Kasi parang usap-usapan na rin yun na mag-join nga si Annabelle. Tapos, si Joanne Thornton, MUPH Angeles City, former Miss Universe Philippines Angeles City, nag-submit din siya ng application. The rest, hindi ko pa kilala. Pero may mga promising aside dun sa mga big names or heavy names na alam nyo yun, na kilala na natin. Nag-browse ako ng IG, nadidistract ako. Sino to? Si Constantino yung nakikita ko ngayon. Ayun. Ngayon lang naka-join sa live mo. Ngayon lang ako naka-live, Era. Ngayong gabi kasi ako po ay may trabaho every night. Tapos naka-onsite pa ako. Tapos ngayon, nasa Laguna ako. Umuwi ako sa amin kasi naka-work from home na ulit ako Thursday and Friday. Ayun, me. Manonood ka ng MUPH Coronation. Opo, manonood po ako kasi may access naman tayo. Pero sana makanood talaga ako kasi nga yun, nagbago-bago yung schedule ko. Totoo yung Miss Grand si Celeste at MD. Hindi po totoo. Hoax pa lang po. As soon as may confirmation na, then totoo na siya. Pag magkita tayo, pwede pa picture. Pwede naman, I am Joey. Kulbitin mo lang ako. Tawagin mo lang ako. Saan ba tayo magkikita? Sa ano ba? Sa finals o sa Sabado? AI summary. May discusses Pokemon cards. Ano yun? Baka nood kami Coronation Night May 2. Coronation Night. Sige, Beb. Nandun lang ako pakalat-kalat. O kaya i-message mo ko para magkita tayo kasi malaki yung MOA Arena. Pasabog yung photoshoot nila kanina, Kuya Carl. Nagsama-sama ang mga veterans. Hindi ko pa nakikita. Pagising ko lang kanina. Nagising ako kanina. Kung ano lang yung nakita ko, yun na. Pero hindi ko pa nakikita. I-color ba yan? I-color ba yung binabanggit mo, Era, na photoshoot? Balikan ko ulit mamaya after nito. John Manzano. Kumusta, John? Pwede pa request ng 8 No Way. 8 No Way. 8 No Mountain High na iisip ko. 8 No Way. Christina Aguilera ba yan? Mataas yan eh. Masasabi mo sa evening gown ni Iliana. Hati ang opinion ng tao. Photoshoot ng gown ni Iliana. Kasi nga, di ba nagpa-minimalist siya doon sa
evening gown niya, yung color white. Tapos yung backdrop nun, parang may mga pillars ba yun? Yung mga poste. Parang ganun yung pinipeg, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko nabasa yung background dun sa evening gown ni Eliana kung ano ba yung pinipeg nila. Pero parang nagmukha siyang pillars or yung mga poste dun sa background, di ba? So parang ganun ata yung peg nila dun sa photoshoot. But when it comes dun sa gown na suot niya, kasi nga minimalist, parang siguro maganda siya pag nirampa. But syempre evening glam nga. Tapos um, yung checking natin, yung ranking natin, binibase natin kung paano natin nakita yung picture, ganyan. Lahat, overall stuff, yung background, kung blurred ba yung photos, ganyan. So, hati-hati lang yung naging sympathy or opinion ng mga pageant fans with regards dun sa photos ni Eliana. But, yun, nasa na ako? Yes po, post ni Kuya O. O nga yung eye color era. Masabi mo sa evening gown ni Eliana, okay? Nabanggit na natin yan. Nasa na ako? Who is your big four? Bakit mo naman ako tinatanong ng big four in PBB? Hindi na po ako nanonood ng PBB. Nung mga bata-bata pa ako, ng mga unang PBB, very fan ako ng PBB. Ang pinakahuli ko na nasubaybayan na PBB, yung kala kala Joshua Garcia, 2014. Yun na yung pinaka na huling nasubaybayan kong PBB. Yung invested pa ako sa PBB. After nun, syempre, nag-matured na tayo. Nag-iba na tayo ng mga gusto sa buhay, gustong panoorin. So, hindi ko na siya nasubaybayan. Pero, prior to 2014, 2012 PBB, yung PBB Teens, napanood ko pa yon. Tapos meron pa ata after ng PBB Teens. Hindi ko na ata napanood yun. Basta yung kana Joshua na yung huli ko napanood. Pero prior dun sa PBB Teens 2012, yung kala Myrtle, lahat yan na subaybayan ko. Pinaka-favorite kong season yung kala Melay, yung Double Up. Kasi ang dami-dami nila doon. Tapos Double Up. Tapos yung kala Kim Chu. Hindi ko pala na-share sa inyo yung time nila Kim Chu, nag-audition ako noon, 2008. Sa mall sa somewhere in Manila. Sobrang college student pa ako noon. Tapos yun, 2008. Tapos after ng 2014, ang pinanood ko ng PBB nung pandemic, yung kala Kyle, kala Samantha Bernardo, ayun, invested ako dun kasi wala namang ginagawa nung pandemic. So nood-nood lang ako. Pero after noon, natapos yung season nila Kyle Celebrity Edition. Tapos pinalitan sila ng mga regular housemate. Hindi ko na nasubaybayan. Tapos teens. Tapos pinagsama-sama sila doon, di ba? Ayun, hindi ko na nasubaybayan. Yun lang. Tiara Holics, hello po, Nay. Ayan na naman tayo sa mga Nay. Sa mga Nay na naman tayo. Pero yun ngayon sa PBB, parang feeling ko si Esner lang ang bumubuhay sa PBB edition. Kasi parang dito sa TikTok, pag nagbabrowse ako sa FYP, puro si Esner yung nakikita ko sa FYP. Parang siya lang ang bumubuhay or bumubuhat ng edition. The rest parang normal na lang yung kwento. Like, puro pabebe, puro drama. Tapos, si AC Bonifacio, di ba, nasa dito sa loob. Hindi ako nanonood ng PBB, pero dahil nga dumadaan sa FYP ko, para na rin ako nanonood. So, nakasabaybay ako. Si AC Bonifacio, parang tina-target ata siya ngayon ng bashing. Parang red flag yan. Nung hindi pa nag-PBB si AC Bonifacio, bet na bet ko siya kasi napaka-talented. So, parang feeling ko nakasira kay AC Bonifacio yung pagpasok niya ng PBB. Parang naging red flag tuloy siya. Ang ganda ng tingin sa kanya prior sa PBB. So, yun. Kwento ko sa paper doll collection po, nandito pa din siya, hindi pa nasisira. Tinatabi ko siya kasi ngayon yung mga drawing ko noong 2007, 2008. So, parang ilang years na din, more than 10 years na. So, tinatabi ko siya. Ang dami niya nga. Di ba 100 plus yun? May mga sash pa. Jaja, nung mall daw yung sa Sabado, isa Tanrecto. North EDSA, SM North, sa Atrium. Guys, again,
This coming Saturday, 3 p.m. Hello Glow. Yeah, magkita-kita po tayo doon. Nandun lang kami, nakakalat lang kami together with your favorite pageant medias, content creator, vloggers, mga nakakalat lang po kami doon. Thoughts po kay Tarlac. Sige, pag-usapan na natin tong Miss Universe Philippines. Kanina may nabasa rin akong Pasay and Tarlac. Sige, itong dalawa. Itong dalawang to, mataas ang expectation ng mga pageant fans dito, ng mga supporters nila, kay Tarlac, tsaka kay Pasay, mataas ang expectations sa kanila. However, there are challenges na parang hindi sila giving or hindi talaga sila nagpo-provide. For example, especially kay Pasay City, tumaas yung alam mo yun, yung expectation kay Pasay City, yung momentum, yung hype kay Pasay kasi nga daw ganyan. Malakas nga daw ang appeal, ganyan. May vibe, ganyan, may arrive. Pero pagdating sa mga submission ng mga challenges nila, ng mga entries sa challenges, hindi nga daw giving, ganyan. So, for example, yung last swimsuit nila na bakit ganun nga daw ang nangyari. Tapos blurred pa yung photos niya kaya hindi talaga naisama sa mga ranking. So, yun yung ilan sa mga concern with regards to Pasay. Same with Sasha Lacuna, na sometimes may mga hit or miss si Sasha when it comes sa entries niya. May mga hit or miss when it comes to entry. So, ayun lang. Sayang lang kasi naandun na sila. Ayun. Sometimes, yun nga, hit or miss talaga yung mga entries nila. Unlike naman kay Malay Aklan, na sinabi nga ni Era dito, ayan, sabi niya, ang ganda. Taliwas naman siya kay Malay Aklan kasi si Malay Aklan, lahat talaga ng mga challenges, inace niya. Nasa taas siya ng listahan ng lahat. Yun yung hindi natin na-expect. So, si Malay Aklan, tapos siya pa yung alam mo yun, siya pa yung giving every time na may mga challenges. So, ano na ba nangyayari kay Tarlac tsaka kay Pasay sa team ni Tarlac tsaka ni Pasay? Gising-gising po kasi sayang yung mga delegate nyo, nandun na. Kailangan tutukan nyo lang. Sayang yung expectations ng tao dun sa dalawa. Anyways, nasa na tayo? Ganda daw ng applicants ng Binibining Pilipinas, sabi ni user 515. True. Pero mas na-mesmerize ako kanina kay Joan Thornton. Tama ba? Thornton ba last name? Yung former Miss Universe Philippines Angeles. Parang iba yung beauty niya ngayon. Para siyang umiiris. Tapos morenang morena. The rest, let's see. Date ng Binibini, wala pa po. Submission of application pa lang kay Torny pala, sorry AJ Ignacio, Torny. So, submission of application pa lang ng Binibining Pilipinas. So, let's see sa upcoming days. Lods, need ko magbigay ng winner now. Lino. Lods, need ko magbigay ng winner now. Wala pa po akong winner. Pero ikaw, sino ba winner mo? Speaking of winner, guys, Pinya, or ito na naman ako sa Pinya. Pina, Beauty PH, ongoing na naman ulit yung votings nila for the swimsuit showcase. Last March 15, nag-end na yung deadline for the personality showcase interview. So, may mga nananalo na doon. Then, after nun, March 16, nilabas na yung swimsuit. And then, for the swimsuit showcase, open ulit ang votings nila hanggang March 30th ata, kung hindi ako nagkakamali. So, if you wish na ma-penetrate ng delegate na sinusuportahan nyo ang swimsuit showcase or yun nga, yung semis. So, again, we need to vote. Punta lang kayo sa Pina TikTok shop or dyan sa showcase ko kasi may yellow basket ako dyan. Pindot lang kayo dyan. Kung bibili kayo ng isang soap, 189 pesos yun or 159 pesos. So, katumbas na yun ng 159 points na boto nyo for the delegates na susuportahan nyo. And then, meron pa kayong sabon. Diba? Nakaboto ka na may sabon ka pa. Maliit nga lang yung dito sa TikTok shop, yung, di ba may yellow basket ako sa TikTok shop, tapos pin niya. Yung 159 soap, ang commission ko lang doon piso. Yung iba 0.50, maliit lang sila mag-commission, but
then again, pag naipon naman lahat yun, malaki naman na siya. So kaya utang na loob pumunta na kayo dyan sa yellow, sa ano ko showcase kasi may Pina soap dyan. Doon na kayo bumoto. Yun, Isabella, sabi naman ni Crest. Isabella pa rin naman siya. Ito. Ito, di ba ito yung TikTok? Meron ditong showcase. Ayan yung mga Pina. Isabella, ano daw masasabi natin kay Isabella, sabi ni Crest. Medyo nasa gitna lang. Sa akin, for me, nasa gitna lang si Isabella. Minsan, parang hina-hype lang talaga. Minsan, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung hype. Kasi parang sabi ko, minsan may mga entries siya na hindi naman talaga giving pero grabe yung hype. Well, maganda naman yung hype kasi nakakatulong talaga yun sa candidate. But for me, parang nasa gitna pa lang siya as of now. Sino po bet niya sabi ni PBB? Hindi nga po ako nanonood ng PBB pero kung may gusto ko manalo since siya yung trending naman sa FYP ko, I'll go kay Esnir. Kasi nga, syempre si Esnir ay ating kapatid, kapwa content creator di sa TikTok, and then go for Esnir. Boring ng MU, lutuan na agad. Grabe naman si Allen. Nag-judge ka na agad. 74th MU ngayon nakaka-excite ang production, sabi ni Era. Yes, ang lakas ng 8 Mountains, kuya. Oscar Galvez. True, malakas si Katrina Legado. At ito nga, di ba, yung mga challenges nila. Yung mga challenges nila ngayon, no? Talagang performer siya. Siya yung, alam niyo, rank 1, rank 2, rank 1, rank 2, rank 3. Kaya nga sinasabi nga natin, di ba, na pagdating ng finals, talagang parang ang lakas niya talaga sa top 5. Kasi nga, malakas yung presensya ni Katilegado. Kamusta daw si Bacolod City? Okay naman na siya. Okay naman si Bacolod City. Yung swimsuit showcase ni Bacolod City, nagustuhan ko siya actually. Parang nag-rank nga siya ng 5-6 for me. Kasi sa unang tingin, giving naman talaga. Kung hindi mo siya nakikita personally, nagbe-base ka lang sa mga photos na nakita mo, giving naman talaga yung photos for me. But, guys, pag nagsama-sama sila, may instances lang na natatabunan si Bacolod. Kasi nga, ilang beses na rin ako naka-attend ng mga gigs nila event nila. Like, yung mga contract signing or what, since press presentation, may instances lang na natatabunan siya. But, ayun nga, siguro, pagdating siguro ng mismong performance sa stage, kailangan lang talagang umiksena para mapansin. Kasi ang dami talaga nila at ang daming, alam mo yun, ang daming mas kapansin-pansin. May alam ko kayo available sa crowns. Crown na ibibigay, wala pang confirmation kung sino yung umalis at kung sinong naandyan pa. But siguro ang medyo sigurado lang tayo na sa finals, isang crown lang ibibigay, which is the actual Miss Universe Philippines crown. And the rest, Supra, mga ganyan, Cosmo, mukhang wala pang balita. Los Baños, Laguna. Nick Z. Los Baños, Laguna. Si Rendel, maganda yung evening gown or evening glam photos niya. Maganda yung reception ng mga pageant fans sa kanyang evening glam. So, swimsuit naman, maganda yung na-provide niyang swimsuit. However, hindi ko lang din siya na lagay sa listahan ko kasi nga parang for me, mas gusto ko yung kasimplihan ng ibang swimsuit. Like, masyadong parang hindi na nga naging pampagent yung kay Rendel. Pero sobrang sexy niya doon. Maganda, sophisticated. Very daring, ganyan. Yun lang. Kaya, kung napansin niyo, nag-post ako noong Monday dito nung top 25 pics ko. Karamihan ng mga naan doon is yung mga simpleng photos lang.
Yung simple lang yung vibe. Even Sasha Lacuna nandun sa top 25 kasi nga simple lang. Parang nag-swimming lang na kinunan. Ganun. Sana may sumali na mathematician. Okay. Um, Musa si Iligan. The King. Sino to? Nomad pala, si Nomad. Kumusta daw si Iligan? Um, same, magandang bata pa rin si Iligan. Pero parang hindi ko lang siya napansin recently sa mga challenges. Dahil siguro nga may mga umangat din kasing iba. Kaya hindi ko lang din siguro napansin. Tingnan natin sa mga rampahan na. Habol. Hahabol naman yan. Baguio. Na-discuss na natin kanina si Baguio. Baguio is still there. Nandun pa rin naman si Baguio. Giving pa rin naman every challenge. Sabi ko nga kanina. But the real game will start on Saturday because makikita na natin kung paano rumampa. Ang wish ko nga lang sa Hello Glow event sa Sabado, sana mas lumawak pa yung runway. Though medyo impossible kasi yun. Kasi yung atrium, maliit lang. Hindi naman pwedeng lagyan ng malaking stage yun. So kung ano yung stage back then, last 2023, or I mean 2024, last year, malamang ganun ulit yung stage nila. So nasa girls na yun kung paano nila ima-maximize yung stage. But yung Hello Glow, though hindi siya yung magde-determine ng winner, kasi last year si Chelsea hindi naman napasama sa top 6 ng Hello Glow, but still naging winner siya. But the rest of the top 6 delegates na napasama sa Hello Glow winners, lahat naman sila nakakuha ng crown. Mapa first tier, second tier crown yan. But lahat sila nagka-corona. Except kay Lukban na siya yung nanalo ng fan votings. Kasi sa Hello Glow, may fan votings ulit now. But again, fan votings, hindi talaga siya nagde-determine kung ikaw yung makakatitulo or what. Fan votings, nandyan lang siya. It's your skills, it's your hype na magde-determine para mapasali ka sa top 6 ng Hello Glow winners as well para makakuha ka ng crown sa finals. May top 3. Sherman Gamboa, Diva Star, and Carla Yola. Yes, top 3. Guys, again, Sabado, Hello Glow. Kung may mga pupunta sa inyo, doon lang po kami. Hello Glow. Sino bang pupunta dyan sa Hello Glow? Taas ang kamay. Press 1 sa mga pupunta sa Hello Glow event. As of now, nakikitaan nyo po ba ng globe? Hindi ko na nabasa. Wait lang. As of now, sino pa nakikitaan niya ng glow to be the next MUPH? Ito sabi ni Gian. As of now, sino ba na nakikitaan yung glow aside sa MUPH? So, aside dun sa 5, sa tinatawag nga nating Mythical 5, aside dun, si Eloisa pa din. Si Eloisa pa rin ang number 1 sa mga newbies na nakikitaan ng glow. Kahit minsan, kasi ito pa lang naman, challenges pa lang naman to eh. May mga challenges siya na hindi talaga na-ace. Except dun sa swimsuit na talagang inown niya kasi yung swimsuit showcase. Pero other challenges, hindi naman talaga niya na-ace. But still, Laguna pa din talaga ang 1 to beat pagdating sa mga newbies. Si Baguio, giving siya sa lahat ng mga challenges. But when it comes to alam niyo yun, aura, arrive, lalo na sa personal, malakas talaga arrive ni Eloisa. So, magkakatalo na lang talaga sa stage. Si Tyra naman, nandyan lang si Tyra, pero tignan na lang natin kung sino yung magsha-shine sa stage. Kasi hindi pa naman natin sila nakikita nagsasama-sama. Or alam nyo yun, prelims din talaga kasi yun talaga yung pinakamalaking chunk ng score. Pag yung prelims, alam nyo yan, kung sino talaga yung nasa momentum pagdating ng prelims. Kaya hindi rin natin masabi. But siguro now, I'll go for Eloisa muna.
Ah, ano pong request yung kanta? Dij, hello. Bakit naging black na yung photo mo? DP mo, Dij. May palay pang Hello Glow. Hindi lang ako sure, Chris. Siguro meron naman yan sa YouTube. Kunyari, Sabado, 3 p.m. Tingnan nyo na lang po sa YouTube. Kung hindi, ang usually nagla-live nan Hello Glow, Instagram. Pero yung mga pageant medias naman natin na nasa event, nagla-live naman sila. So, yeah. If you have time, go to YouTube, search lang kayo ng Hello Glow. Kasi halos lahat naka-live nan. Kasi marami naman pageant media sa Sabado. Para sa mga hindi makakapunta sa North EDSA, sa mga malalayo. But guys, if nasa Metro Link naman kayo, accessible sa inyo SM North EDSA, and if you have time, punta na kayo kasi maganda naman yung venue, di ba yung atrium? Hanap lang kayo ng perfect pwesto, mapapanood nyo na lang yung mga candidates. Tapos makakapagpa-picture kayo kasi last year, hindi naman sila mahigpit gaano sa mga candidates. So, if you can snatch some time, makakapagpa-picture kayo sa mga delegates sa backstage, ganyan. Or habang naglalakad sila sa hallway. And it's your chance na rin na makasalamuha sila in person na malapitan. Kasi nga, pagdating ng finals, if coronation night lang yung mapapanood nyo or papanoorin nyo, hindi nyo na sila mahagilap kasi sobrang higpit na ng security nun tsaka nung event. Hindi ka naman makapunta ng backstage ng Mall of Asia. So, yung Hello Glow event sa Sabado, yun yung perfect time na malapitan nyo sila makikita. As in all the 69 delegates. Sino daw ang number 1 ko sa Mythical 5 if ever? Sabi ni... Wait lang, piling ko lalagnatin ako. Sabi ni Ses, sino daw ang number 1 mo sa Mythical 5? Number 1. Actually guys, yung mga nasa Mythical 5, lahat talaga sila special sa akin. Mga special girls yan. Atisa Manalo, alam nyo kung gaano natin kalakas natin sinuportahan si Atisa Manalo from last year. At Iliana Aduana, alam nyo kung paano natin hinay pang candidacy ni Iliana na paano nating nirally na Iliana, sumali ka ngayon. Katrina Legado, sobrang sentimental favorite ko siya since 2022 and now sobrang nakakausap ko siya ng, alam niyo yun, na parang closey-closey, ganyan. Same with Chelsea Fernandez, talagang parang marehan pag nag-uusap kami. And Winwin Marquez na sentimental favorite ko rin back in 2015. Tapos ngayon, happy ako na bumalik siya kaya hindi talaga po ako makapili sa Mythical 5. Pero kung may matimbang talaga at talagang, alam nyo yun, na talagang matimbang sa puso sa Mythical 5, yun ay kayo na ang humula. Ang lakas ni Occidental Mindoro, sabi ni Josh. May mga times na malakas si Occidental Mindoro. Ang one comment ko lang kay Occidental Mindoro kasi napakaganda nitong bata. Bata pa siya as in youthful glow, ganyan. Nakita ko na siya ng less makeup lang. Pero yung mga photos niya, minsan ang kakapal ng makeup. Ang matured lang ng mga makeup niya. So, yun lang yung isang comment ko minsan kay Occidental Mindoro. Na, ayun, makapal lang masyado yung makeup. Or nagmumukha lang matured. Pero ang ganda-ganda niya pag less makeup. But, yung swimsuit photos niya, na-appreciate ko siya. Tapos, sabi ko, ang ganda nito, ang ganda ng photo ni Occidental Mindoro. Di ba nagbabrowse ako? Ang ganda, ganyan. Tapos, yun nga, nalaman ko si Jai Marcilio ba? Jai Marcilio atang photographer doon. Kaya pala sabi ko, kaya pala ang ganda. Ayun, Jai Marcilio pala. So, ayun. Minsan, dahil din sa mga photographer talaga kaya kudo sa mga photographer natin. Ang gagaling din talaga Fan ako ng mga photos ni Jai Marcilio Jai Marcilio, Seven Barreto, and then yun. The rest, hindi ko na matandaan yung name, pero yung ibang photographer, ang galing din talaga Hindi ba si Jai? Sorry, hindi ba si Jai? Jai Marcilio, Occidental Mindoro. Balikan ko ulit mamaya. Pero malakas Occidental Mindoro compared... malakas na Occidental Mindoro ngayon compared sa mga pinadala. Sige, agree naman ako dyan. Ang Occidental Mindoro, si Ayin, ang pinag-uusapan natin kasi Oriental Mindoro, si Richelle. Okay.
Hindi na 8 mountains si Katrina Legado, 11 mountains na daw kasi 3 years later. Sabi nga ni Katrina sa interview na ang panibagong mountains niya daw na aakitin ngayon is climbing the MUPH title. Yes, MUPH title. Talks mo about kay Micah Martinez ng Cabanatuan. Nag-evolve or level up si Micah, J. Chris Kim. Level up, 'di ba? Sabi nga natin lagi pag sumasali ka ng second time sa pageant, kailangan mo mag-level up. 'Yun naman talaga yung ginawa ni Micah. Lahat level up sa body, sa mga challenges, 'yun yung mga photos niya. Pero guys, kasi itong mga photos na 'to, wala naman kasi itong bearing eh. Itong mga photo challenges, para lang to sa mga fans. Though may effect siya kasi ma-hype yung candidate. Kasi ano siya, domino effect eh. Diba, yun nga, nagpasa ka, nagustuhan ng fans, na-hype ka. Yung hype na yan kasi dire-diretso yan hanggang sa mapili ka semifinals. Or I mean semifinalist. Dire-diretso na yan. Pero hindi yan yung magde-determine kung ikaw yung mismong title holder. But still, nakakatulong siya. Kasi nga gawa ng hype. Malaking tulong ang hype eh. For me, pag na-hype ka talaga, tuloy-tuloy yan eh. Hanggang makuha mo yung semifinal spot. Pero pagdating ng semifinals, it's everyone's ball game na. Kung sino yung nasa momentum, yun yung makakakuha talaga ng title. Ganyan. Napaka-photogenic naman daw ni Ozami, sabi ni Raffle. True, nag-shine talaga siya dun sa swimsuit challenge. Ito, dito ulit papasok yung hype na sinasabi natin. Si Ozamis, hindi siya pinag-uusapan. Though, may mga nagsasabi sa kanya na better watch out for this delegate. Kay Ozamis nga daw, bantayan. Pero hindi talaga natin makita kung paano natin babantayan kasi wala namang pinapakita, hindi naman giving talaga. May mga nagsasabi sa akin, kuya, check mo si Ozamis. Ganyan. Napansin ko lang siya press presentation kasi sabi ko may kakaibang oras si Ozamis. Pero after nun, sabi ko, ano nang sunod? Wala namang maganda, ganon. Sabi ko, hinahype lang siguro ng mga pageant fans. But not until nag-swimsuit photo na, ganyan, swimsuit photo submission. Tapos yun talagang giving si girl. Ayun, binigay niya lahat, all out. Maganda yung sinubmit niya. E di yun, nasa taas siya ngayon ng listahan ng lahat. Si Ozamis, nasa taas siya. So, no, na-hype siya. Yun, naging worth yung hype sa kanya. Same with Davao pala yung nangyari sa kanya. Davao and Ozamis. So, ayun, kailangan mong galingan sa mga challenges. Though hindi siya nagma-matter. Hindi yun hindi yun nagma-matter para makuha mo mismo yung corona, but it will give you hype. And then once na na-hype ka nga, tuloy-tuloy na yan hanggang semifinals. So, dahil nga nakilala ka na ngayon, may chance ka na talaga makarating ng semifinals. And that's important kasi yun naman yung lagi nating habol. Sige, makarating ka lang ng semifinals, okay na yan. Kasi pag nasa semifinals ka, madali ni. Madali mo na makuha yung moment pag nasa semifinals ka na. Alam nyo yun. Mas madaling makuha syempre yung moment at makuha yung crown pag nasa semifinals ka kaysa hindi ka makarating ng semifinals. And paano ka makakarating ng semifinals? Hindi kailangan mo talaga mag-perform. Kailangan mong umiksena. Which is yun nga yung ginawa ni Davao, ayan, ni Ozamis, recently. Kaya nakilala sila. And kung ikaw nga yung candidate na walang hype, edi ganun talaga yung dapat mong gawin. Kasi hindi ka naman si Atisa, hindi ka si Chelsea Fernandez, hindi ka si Iliana. So kailangan mo talaga magpapansin. So paano ka magpapapansin? Kailangan giving yung mga sinasubmit mo dun sa mga challenges. And kung itong mga to giving, yun naman yung taliwas. I mean, yun naman yung kabaligtaran ng ibang candidate na ang taas ng expectation nga pero ba't ganun nga yung nangyari sa mga sinasubmit nila. So, nasabi ko na kung sino sila kanina dun sa mga early stage ng live natin. But still, hoping for the best to these delegates na talaga namang mag-provide pa ng mga magagandang materials kasi sayang yung expectations ng tao tsaka yung hype na binibigay sa kanila. Karin Kuta, sino po ang dark horse potential mo po? Dark horse potential mo po,
Dark Horse, kasi po sina Baguio, sina Benguet, Baguio, Benguet, Laguna, Bohol, Malay, Aklan, hindi mo na sila mako-consider as Dark Horse. Mga emerging frontrunner na yan. Lalo na ngayon nasa kalagitnaan na tayo ng competition. So, kunyari, kung may Dark Horse na lang siguro tayong masasabi ngayon. Wait lang may iniisip ako eh. May mga pangalan akong naisip. Sino ba Dark Horse siya sa tingin nyo? Teka lang nagulong tuloy ako. Si Tarlac din pala, hindi mo na siya masasabing Dark Horse, emerging frontrunner na yan. Kasi nandyan na yan since then. Maylay Aklan, hindi na siya Dark Horse. Teka lang na may mga natuturn. Cebu City, hindi na siya Dark Horse. Emerging frontrunner yan, para yung si Bea nung 2021. Same with Iloilo City. Teka lang, may mga pangalan ako sa isip pero isa lang kailangan piliin eh. Dark Horse. Hindi ko maano. Ito na, sa dulo na. Dark Horse, Dark Horse. I'll go with Los Baños, Laguna, Rendel Caraig. Oo. Pag nakikita ko kasi sa Rendel, sa personal, sa mga activities, sabi ko may something kay Rendel eh. May something dito, but parang hindi mahugot ng mga pageant fans. Tapos, recently lang sa swimsuit showcase sila, nakita nyo naman, di ba? Napaka-daring, napaka-seductive. Evening glam shot niya, halos umakyat na yan. Nag-number 1 pa yan. Nag-number 1 pa yan sa ibang mga sikat na pageant pages, vloggers. May something kay Rendel Caraig. Si Isabela, hindi man siya makonsider that's Dark Horse kasi underrated frontrunner yan. Ang mga candidates yan parang si Bea, mga ganyan. So, parang ngayon, abangan ko na lang sa Hello Glow. Sabi ko, abangan ko to si Rendel sa Hello Glow kung paano mag-perform, kung paano kumending, lumakad. Though, nakita na rin naman natin mag-perform si Rendel sa Binibining Pilipinas. But still, nag-hope ako for a level of performance. Kaya abangan natin yan. But so far, aside dun sa mga frontrunners, underrated frontrunners, Dark Horse, I'll go for Rendel muna this time. But let's see sa Hello Glow. Like last year, sa Hello Glow, kung naaalala nyo, si Tara Valencia. Si Tara Valencia talaga yung Si Tara Valencia, inaabangan na natin siya since press presentation. Sige, si Tara yung mukhang ganyan. Si Tara yung mukhang ganito. Pero pagdating talaga ng Hello Glow, nag-perform talaga si Tara, na solidify niya talaga yung yung frontrunner status niya during the Hello Glow. Kung naaalala nyo. Kasi performer talaga si Tara nun, no? Yun. So, sa Hello Glow, dun ulit tayo magkakaalaman kung sino yung talagang nasa frontrunner status. Kasi, kunyari, ayan, inaabangan natin sina Mythical 5 solid na yan, na wala na tayong pagtatalunan dyan. Kala Mythical 5. Same with, sorry. Same with Chanel. Si Chanel kasi wala sa Mythical 5. Si Mythical 5, si Chanel, wala na tayong pagtatalunan dyan, solid na dyan. Solid na yung mga yan. Pero ang question natin kay Laguna, kay Bohol, kay Baguio, kay Benguet, yan, yung mga yan. Yung mga nasa underrated frontrunner status, sina Isabela, Tarlac, kung magbibigay ba sila ng expected nating performance sa Hello Glow. Kasi kung hindi sila magbibigay ng expected performance nila, or expected performance natin for them sa Hello Glow, mawawala sila sa underrated frontrunner status. Si Hoko nasa underrated frontrunner yan, or frontrunner na kasi malaki yung fanbase na ni Hoko. So kung hindi sila magbibigay na magandang performance sa Hello Glow sa Sabado, mawawala sila dun. So yun. Kung naalala nyo yun nga, sina Tara, sina Alexi Brooks, even sa Cyril Payumo, magaganda yung performance nila last year sa Hello Glow. Tapos after nun, na-solidify na talaga yung frontrunner status nila. And then after noon, yun, tuloy-tuloy na yun. Nag-semis na nga yung mga yun, di ba? Even Anita Gomez, nung last year. Yun, kaya, alam niyo yun, sila-sila din yung mga nag-semis. Kaya, may factor din, though hindi malaking factor, pero may factor din once nagbigay ka ng magandang performance sa Hello Glow. Kasi runway challenge yun eh. Same with Aqua Boracay na mangyayari sa April 5. So basta may mga determining factor yan eh. Do maliit lang pero may puntos pa din.
Um, Parang lumalakas daw si Manila ngayon, sabi ni KK. True, kasi napapansin siya sa mga challenges. Si Jasmine Baguio. So, ayun nga, sabi natin kanina, pag napapansin ka na mga ganyan, kailangan mong galingan sa mga runway challenges kineso para magtuloy-tuloy siya. When po ang preliminaries, may idea na ako kung kailan kasi nabanggit na sa amin siya last time, pero hindi ko lang siya pwedeng isplook. The King. Fave ko talaga si Bianca Tapia, MUPH Hawaii. Sana sumali siya uli. Well-spoken and runway genius. I'm not sure kung interested pa ulit sumali si Bianca Tapia for MUPH kasi di ba nasa Miss World to ngayon nakatali. So, I'm not sure kung gugustuhin niya pa. Though kung gustuhin niya naman, pwede namang makipag-collaborate ulit siya sa MUPH Hawaii para siya ulit yung ipadala. Pero lately ko na lang na-discover yan si Bianca Tapia nung nagsultan ko darat na lang sila last year. Sabi ko, promising din tong girl na to. Nung nagsultan ko darat sila, yung fashion show nila. Kasi bago lumalabas si Bianca Tapia dun sa runway show. Sabi ko, sino to? Bago yung mukha. Parang sila din lustre. Tapos yun. Tapos, nilalagay ko na siya sa mga listahan. Tapos ayun, nag-semis siya, no? Oo, nag-semis siya. Matic semis. Quezon City, yes, umaangat din po. Actually, 2 beses ko siya naisali sa listahan ko Swimsuit and evening glam. Si Honey. Quezon City. Ano po sa inyo kay Tarlac? Nabanggit na po natin kanina, taho. Paulit-ulit na po ako. Pero yun nga, kay Tarlac yung simpatya ng mga tao ngayon. Siya yung hinahanap. Siya yung parang, siya na nga yung, siya na ba? Siya yung parang, di ba, Laguna, Bohol, siya yung nandito, katapat nila Laguna, Bohol, si Tarlac. Siya yung equivalent. Oo, si Tarlac talaga, hindi si Isabela, hindi si Baguio, si Benguet kasi leveling sila Nasa kabilang side si Tarlac. Kaso ang problema kay Tarlac talaga, may mga, yun nga sabi ko nga kanina, hit or miss minsan. Kaya sabi ko lang kung nandito nga ang team ni Tarlac at kung nanonood kayo, pagtuunan nyo napansin si Sasha kasi sayang, nandun na si Sasha. Pagtuunan nyo lang talaga ng pansin. Kasi minsan talagang may, alam mo yun, minsan may miss sa mga submission ng challenges. But still, nandun na si Sasha. Tsaka magaling to Thoughts siya po kay Romblon, Maria Nicole. Nagustuhan ko yung swimsuit photos niya. Si Romblon. Yun, kailangan lang din magpapansin sa competition. Especially ito nga sa Sabado. Ito talaga yung isa sa mga make it or break it natin. Wala pang hype kasi kay Romblon pero pag napansin naman yan, tuloy-tuloy na yan Baguio City and Benguet, banggit na rin natin kanina. Ayun nga, Baguio City and Benguet sila yung magkaka-level ni Laguna ni Bohol sa hype as of now. 'Di ba? Yun nga, Laguna, Bohol, Benguet, Baguio. Laguna, Bohol, Benguet, Baguio. May isa pa. Laguna, Bohol, Benguet, Baguio. Paulit-ulit. May isa pa Basta sila yung leveling. Ano po sa imo kay Angeles City? Kay Ira de Castro kay Angeles City. Ayun, Isabela, Ira, thank you so much. Ayun, Laguna, Bohol, Baguio, Isabela, and Benguet. Sila yung leveling Tapos ang kabila nito, 'di ba itong sila? Ang kabilanan si Tarlac, si Davao, Malay Aklan. Hindi, actually si Malay Aklan nandito din sa kabilang side. Sa kabilang side nan si Tarlac. Ganun yung mga ano nila ngayon hierarchy Hierarchy ng ng hype.
Kung sa newbies prepared ko si Bohol, si Tyra lakas ng aura and galing. Si Tyra, ito din, minsan nahi-hit or miss niya talaga yung gusto ng mga pageant fans sa kanya. I don't know, siguro nag-experiment. Kagaya nito ng swimsuit, lahat gustong iakyat si Tyra eh. Gusto sanang iakyat si Tyra sa listahan pero hindi nila nagustuhan yung hairdo. Even me personally, gusto ko siyang iakyat talaga. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung buhok. May isang picture si Tyra sa Instagram niya na naka-black siya. Na kung yun sana yung sinubmit nila, baka na i-number 1 ko pa si Tyra. Baka talagang na-elbow niya si Laguna. Kasi ang haba doon ni Tyra, naka-black siya. Na straight yung buhok. Parang Bea yung vibes. Kung ayun sana yung submit nila, baka na-elbow niya si Laguna sa top 1. Pero yun nga, ang sinubmit nila yung medyo unappealing lang yung hair. Yun nga, hindi ko alam kung nag-experiment ba sila. Yung parang wag muna todo bigay lahat. Or baka ito naman kasi din talaga yung gusto ng team nila na mangyari. So wala naman tayong magagawa. Pero yun lang. Hati-hati lang yung naging opinion ng pageant fans dun sa photos ni Bohol. So sometimes may hit or miss din sa mga submission niya. But yeah, sabi nga natin, konting portion lang din naman ng mga challenges na ito. Ang real game pa rin naman pagdating ng preliminaries and finals. How about Miss Taguig and Sinaloan Laguna po? Kay Yana, siguro hindi si Yana, hindi siya nagna number 1, number 2, number 3, 4, or kung nandyan man sa mga ganyang numbering or ranking, konti lang. But okay lang yon. For me, okay lang yun na hindi siya nahahype. Na nandun lang siya sa gitna. Kasi, ibig sabihin, maganda rin yung resulta ng ginagawa nila. Kasi parang naglalaylo nga si Eliana ngayon, di ba? Yung swimsuit niya, alam na natin na may kurba talaga si Yana. Greatest asset niya yung maliit niyang bewang. Pero hindi niya showcase. Nag one piece siya, ganyan. Ayun. So, okay lang yun na parang low-key ka muna. Then, pasabog ka sa preliminaries. Kasi Iliana Aduana ka na rin naman eh. Wala ka nang dapat muna ipakita. Pasabog ka na sa preliminaries, sa finals. Si Katrina Legado, giving talaga sa lahat ng ng mga challenges eh. Hindi mo siya maibaba. Hindi mo maibaba ng ranking si Katrina. Minsan pag nag-ranking ako tapos nag-browse ako, sino ba yung number 1, number 2 ko, hindi ko maibaba si Katrina Legado eh. Kasi talagang, wow. Oh, ganun talaga eh. Thoughts for Chelsea. Chelsea Fernandez. Same with Chelsea Fernandez din na nag-experiment din sila minsan sa look ni Chelsea Fernandez. Minsan parang Chelsea, member ka ba ng Addams Family? Kasi karamihan sa mga looks niya ngayon, very gothic talaga or dark. Which is, hindi kasi yun yung nakasanayan natin kay Chelsea. Yung sweet face, yung nakasanayan. So, parang nag-experiment din ata sila. But, magandang move din yun kasi nga, yung mga ganitong move, alam mong maipapakita yung iba pagdating sa prelims at finals. Or sa mga other runway challenges. Yung mga live, yung mga gumagalaw na challenges. So, marami silang maipapakitang iba. Yun, gugulat ka na lang. So na ako. Win-win po. Anong meron kay win-win? When it comes to win-win naman, ano ba? Yung swimsuit photos ni Win-Win, very natural na walang ka-edit, ganyan. Tapos, hindi siya pinahaba talagang, lumiyad siya or tumingkayad siya para mukhang mahaba, which is naging natural talaga sa kanya. Natural. Very natural tingnan. Hindi katulad ng mga ibang photos nga na parang, alam mo yun, talagang inedit talaga ng bongga para matangkad, mahaba tingnan. Pero sa kanya, very natural. Which is, yun talaga yung na-appreciate ko sa photos ni Win-Win. Na lahat natural. So, sa swimsuit challenge. Saka, si Win-Win kasi talagang pag sa personal, yun nga, paulit-ulit ko nga sinasabi, malakas talaga yung dating ni Win-Win. Iba yung maganda, iba yung malakas ang dating. Alam nyo yan. And ang laging nagmamatter, yung malakas ang dating.
Iba yung basta iba 'pag nakita ko, ang ganda naman niya pero walang dating. Yung ibang lakas ng dating at mas gusto natin yung malakas ang dating. Um, um, Atisa Manalo, hindi ko na pag-uusapan si Atisa Manalo kasi kung regular viewers kayo or kung talagang solid ano nga kayo na nanonood dito sa page ko dito sa TikTok, alam niyo kung gaano natin alam niyo kung gaano natin sinuportahan si Atisa Manalo. Hindi ko na pag-uusapan si Atisa Manalo kasi ayoko muna ma-jinx kung ano yung meron or what's store for Atisa Manalo in the coming days. So ayoko na muna siyang pag-usapan kasi alam ko ang gusto rin ni Atisa na tahimik muna yung laban niya. Pero still, Atisa Manalo, support pa rin naman tayo kay Atisa. Thoughts kay Annabelle McDonald sa BBP. Sabi ko nga kanina sa mga early live ko, hindi na rin ako nagulat kasi parang expected ko na din kasi may mga nagsasabi na rin naman. Pero ano nga bang crown ang bagay kay Annabelle? Sa tingin nyo ba bagay pa siya for international? Parang nakikita ko na kasi siya as Globe since dalawa na lang din naman ang crown sa BBP. Parang hindi ko na siya makita sa international. Parang nakikita ko na lang siya sa Globe. Pero kung international yung gusto niyang puntahan at yun yung gusto niyang direksyon, edi syempre, support tayo for Annabelle. Pero again, ang binibining Pilipinas ay unpredictable na din kung sino yung top performer sa finals. Sa kanya binibigay yung top crown. So, let's see. If magiging judge ko po, what are the criteria you're looking for sa MUPH? Siguro ako, bukod dun sa kung sino yung magpe-perform sa finals, magbe-base pa rin ako kung sino yung kaya mag-compete sa Thailand. Kasi parang ang aim ko, kung kaya ba nitong manalo sa Thailand. Kasi dun ka magko-compete eh. Parang ganun. Kayo ba? Kung sino yung top performer during the mismong coronation or kung sino yung sa tingin yung kaya makipagpuksaan sa Thailand. Kasi sa nangyayari sa atin, sa MUPH, kung sino talaga yung top performer sa mismong event, sa mismong finals. Kung sino yung talaga may glow, may winning moment, nasa momentum, siya talaga yung nanalo. Feeling ko talaga lalagnatin ako. Ang init ng mata ko. Anyways, Kuya, fair kaya yun na yung sa pinya na pinakamaraming votes pasok sa top 5? Ganun ba yung naging rules ngayon, Ishan? Ganun ba yung naging rules? Ang alam ko lang kasi, highest delegate, 3 sila. Yung 3 yon or 2 ata, mag-evening gown. Nag-iba ba? Hindi pa kasi ako updated, hindi ko pa nababase. Pero guys, kung magiging fair ba daw yan, sabi ni Ishan. Magiging fair siya kasi binoto siya ng tao eh. Gumastos yung supporters. So, sige, sabihin na natin. Doon na lang sa gastos. So, fair na siya. Siguro, fair na rin siya. Though lahat naman kasi ng girls nag-perform yan. Nag-training, alam niyo yun, nagbigay naman talaga. Pero may mga judges kasi tayo na nirarank sila at pinipili kung sino yung may pinakamataas na puntos, siya yung papasok. Yung first 20, first 10, first 5, sabihin na natin ganyan. So, since binigay yung judging sa tao, sa atin nga, mga pageant supporters, so nasa kamay natin kung paano sila irarank. So, ang binigay sa ating rules, irank sila based sa pagboto, edi magiging fair naman siya siguro kasi nag-effort. Gets mo, Ishan. Kasi performer na rin naman lahat yan eh. Binigyan lang tayo ng freedom. Basta alam mo yun, binigyan lang tayo ng freedom. Okay, sige. Basta bumoto ka. Ganun. Nagiging ano na lang siguro siya ngayon, issue or topic or concern kasi back in the days hindi naman uso yung ganyan. So since nasa new era na rin tayo, new millennium, wherein business is business and kailangan umikot ng lahat ng pondo, alam niyo yun, umikot lahat ng dapat umikot, mag-benefit ang dapat mag-benefit. So talagang kasama talaga yan.
And hindi na natin control yan. Kasama talaga yung mga ganyan. And, ayun nga. Kaya, since binigyan naman din tayo ng rules, maganda naman siya. Ang advantage naman niya, para dun sa mga hindi kilalang delegate or sa feeling mo, wala ka ng laban na delegate. At least, meron kang chance, alam niyo yun, may isa kang laban. Yun, doon naman sa votings ka naman babawi. Parang ganyan. Do you think fan bases may higher bearing pag nasa Thailand ka na? Meron po para sa akin. Fan base nagmamatter siya every time. Nagko-compete ang delegate, mapa local or international. For me, nagmamatter ang fan base. Though sometimes, hindi naman, alam niyo yun, dito sa Philippines, kunyari ang MUPH, kunyari, like for example, last year, si Chelsea, nanalo kahit konti ang fanbase, hindi siya issue. Kasi, pag nanalo ng delegate sa MUPH, kahit konti ang fanbase nan, lumalaki ang fanbase nan, kasi buong bansa na, buong Philippines, sinusuportahan ng mismong girl. So, hindi nagiging issue kung maliit ang fanbase or malaki pag nanalo sa MUPH. Pero pag dating mo sa international, dun siya nagiging issue. Na kailangan malaki na yung fanbase ng girl. So alam niyo yun. Kaya lagi nating nirarally na suportahan yung MUPH Queen na nanalo. Kasi nga, pag kinolek-collect lahat ng mga fans na, especially, di ba sinasabi natin, follow sa Instagram kasi Instagram nagiging basis siya nagiging basis siya para ma-determine kung malaki yung fanbase ng isang girl. So, ayun. Siguro bonus na lang pag talagang sikat na yung girl na nanalo. Pero for me, nagmamatter siya. Miss Benguet, nakakatakot. Feel ko malakas ang performance niya. Sana, hoping din ako kay Maiko. Kasi napakabait na bata na ni Maiko. Though si Maiko nandun na rin naman na siya eh. Nandun na siya si Benguet eh. Sana lang talagang galingan yung performance. Yung mapawaw tayo, no? Yung nasa momentum, ganyan. Yung, alam mo yun, mapawaw tayo para talagang umakyat din yung pwesto. And then Bohol. Ano yun? Toshi. Benguet at Bohol. Miss Baguio naman daw, parang bagay sa Miss International. Sabi ni JP02. Malay mo naman kung hindi siya pala rin dito sa MUPH, baka sa kabila, no? Mangapit bahay sa kabilang pageant. So yun, mag-end rin ako maya-maya. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood sa ating live stream ngayon. Again, Saturday, Hello Glow, 3 p.m. SM North EDSA. Makikita-kita po tayo lahat doon. And free admission lang yon. Hanap lang kayo ng magandang pwesto sa atrium. Agahan nyo para doon kayo sa malapit na area. Actually, kahit sa second floor kayo, pwede na malapit na yun yung second floor. Saka ganun ka lang. Yun. Kasi parang last time, Wednesday ata siya ginanap. So, it's a weekend. Konti lang talaga yung nakapanood kasi mostly, mga estudyante, may pasok or nag-working sa corporate setup. So, may pangapasok sila. So, ngayon, weekend nila ginanap. So, baka maraming manood. Last time, parang konti lang Wednesday kasi yun. Or Wednesday, Monday, 3 p.m. Expected konti lang talaga yung foot traffic nun kasi nga hapon, tapos yun nga, weekdays. Ngayon, Sabado, 3 p.m. So, lahat walang pasok. So, baka expectation, maraming manonood. So, agahan nyo na lang para makakuha kayo ng magandang pwesto sa unahan. So, yun. Nakikita nyo lahat sila live on the flesh. Yun nga po, maraming salamat ulit. Mag-end na po ako and bukas magla-live ulit ako. Good evening sa lahat and happy Thursday night.